mukhang nagkakalaglagan na nga sa administrasyon ni Marcos. Nako, alam mo, matindi ho ang nangyayari sa Pilipinas ngayon para sa mga kaalaman ng mga kababayan natin sa iba't ibang dako ng mundo, dahil talaga nga namang medyo etong basura, yung basura nangangamoy na ng todo-todo. Ano ibig sabihin natin ng basura at nangangamoy na ng todo-todo? Alam nyo kasi mga kababayan, ang tae, grabe ka naman banat ba? Hindi, alam nyo ang tae, kasi kahit ilagay mo yan sa karton, kahit ilagay mo yan sa closet mo, o kaya ilagay mo yan sa ilalim ng kama mo, o sa ilalim ng unan, mangangamoy at mangangamoy yan. Di ba? O di kaya ang basura, halimbawa yung basura, di ba minsan nagbabasura tayo, yung kunwari yung kinain natin, hindi naubos, ilalagay natin sa basura, ipaplastic natin, kahit itali mo pa yan, pag tagal na tagal niyan, mangangamoy at mangangamoy yan, lalabas yan. Ano ibig ko sabihin mga kababayan? Simple lang ang ibig sabihin natin. Etong nangyayari ho sa ating bayan, yung flood control project. Alam nyo, sa totoo lang, tuwing iniisip ko itong nangyayaring mga baha sa Pilipinas, yung mga proyekto na nagkakalabasan na ng baho, ika nga, ay sabi ko nga somehow, tama ang sinabi ng Panginoon na whatever na nakatago, all that is hidden will be revealed. Diba? Alam nyo, yan ay simpleng prinsipyo na nasa Biblia po yan. Pero mangyayari at mangyayari yan. Lahat ng bagay eventually sisingaw. Lalabas at lalabas sa taong bayan. Halimbawa na nga lang po nitong mga corrupt na opisyal natin. Mga corrupt na construction, di ba? Company. Akala nyo, sa simula parang, bakit biglang yumaman itong isang tao na ito? Di ba? Marami sa atin nagsasabi, bakit kung sino pa yung mga demonyo, sila pa yung pinagpapala? Totoo naman, di ba? Which is, may punto. Alam nyo, nasusulat yan. Na talagang may mga demonyo na pagpapalain. Oo, baka akala nyo nagbibiro ako. Nasa Salmo yan at saka sa Proverbs. May mga pinagpapala kahit demonyo sila. Pero, meron lamang period. Darating at darating ang panahon, lalabas at lalabas ang katotohanan. Darating ang panahon, yung mga quote-unquote na pinagpala, kumita, yumaman, eventually, hahabulin din sila. Dahil nga sa kanilang kayamanan, nagpakasasa, nagpakalulong sa kung anumang gawain. Dahil nga yumaman, di ba? At eventually, kung hindi nagkasakit, na-overdose, o di kaya nagkagulo ang pamilya. Kasi nasusulat yan. Di ba mga kababayan? Ano man ang iyong gawin, maaaring ikaw ay ligtas sa kasalukuyang pangyayari. Yeah? Pero eventually, hahabulin ka nito. So, ano ibig ko sabihin? Yung mga corrupt na mga mambabatas, mga corrupt na opisyal, mga corrupt na mga construction company, iyan po ay maaaring ngayon nagsagana ang kanilang buhay. Di ba? But eventually, hahabulin po sila nito. Mabubuking at mabubuking. At ito na nga sinasabi ko di ba? Mismo yung nature. Di ba? Di ba meron tayong tinatawag sa kontrata yung acts of God, di ba? Parang ganyan na ho yun. Ito pong mga ulan, ito pong mga bagyo, wala tayong masasabi kung hindi acts of God ho yan. Yan ho ay pangyayaring pinahintulutan at ng Diyos lang ang nakakaalam. At dahil dyan, nare-reveal ngayon etong mga tarantadong mga opisyal natin. Lumalabas tuloy na may mga proyekto silang nabubulgar na may katiwalian. Sino nagbubulgar?
Di ba? Mahirap po kasing ibulgar yan eh. Sa totoo lang hindi wala akong biro. Napakahirap ibulgar na mga ganyang bagay. Kasi wala namang resibo ang lagayan. Wala namang resibo ang bigayan, di ba? Ang komisyon, wala namang resibo yan eh. Napakahirap niyan patunayan sa korte. O maaring may alam, ang particular na halimbawa si Magalong, may alam po siya. May mga sinasabi siyang alam siya. O si Tiangco, may alam din siya. O sino pa mang iba pang mga nagsasabi patungkol dito sa mga construction na firm na ito. May alam sila. Pero para patunayan yan sa korte, beyond reasonable doubt, napakahirap po niyan mga kababayan. Dahil ang lagayan, hindi naman po yan na may resibo. Ito, bibigyan na kitang komisyon, pumirma ka dito ng resibo para sigurado. Walang ganun. Pero dahil nga sa quote-unquote acts of God, bagyo, baha, ngayon nare-reveal. Bakit? Malalaman kasi. Saan ba nagbabaha? Saang lugar? Dito sa lugar na ito. Sino ba merong proyekto niyang flood control dyan? Doon ngayon lalabas. Lalabas ngayon kaninong congressman yan, sino nag-alat dyan. Kasi nga, ang nangyayari pa nga ngayon, sabi nga ni Tiangco, minsan walang kinalaman yung district congressman. Bakit? Magpapark lang, maglalagay lang yung leadership ng Kamara doon. Diba? Without that congressman knowing it. Yung sabi ni Tiangco yan, ibig sabihin, dati kasi yung mga congressman lang ang sabihin, yung district congressman, halimbawa lamang, sa 3rd district ng halimbawa lang Bulacan, ganyan. Hindi ko kilala kung sino 3rd district doon. Halimbawa, yun maaring, pengi ako ng proyekto dito, gagawa akong flood control. Ganun dato, ano ba yan? Pati si Shopee nagsasalita na talaga naman. So, alam niyo yun, maaring ganun dati. But this time, hindi na daw ganun. Yung district congressman, wala nang kaalam-alam. Lalagyan pala siya ng proyekto doon, tapos yung leadership na ang kukuha. Yung kinwento ni Tiangco doon sa interview sa Head Start ba yun ni Karen Davila. Mantakin mo mga kababayan. That is so grabe yung corruption. Systematic na, hindi na yung dahil lang sa isang congressman na corrupt. Hindi. Systematic na nanggagaling na sa leadership. Kaya nga 'di ba merong I think it was Magalong who said this na this is the most corrupt house. Yan yung kasi talagang from the top. And hindi naman tayo lang nagsasabi niyan. Maging yung inyong presidente na si Marcos, sinabi niya, mahiya naman kayo. Di ba? Ganong katindi. Pakinggan nyo ito. Napakaganda nitong sinabi ni interview ni Karen Davila dito sa isang congressman na tila nagpapalusot. Ang daming palusot. Pero nabuking. Mas lalong nabuking napunto ni Karen Davila dito. Pakinggan natin wait, yan. Pisa na natin sa 1 minute yan. Okay. All that hearing and actually barraging the DPWH, the agencies, they're not the prime. They're not the masterminds of the corruption here, right? You've seen how the budget is made, kung saan sinisingit, ginagamit ang flood control. The president comes out with a list, so dediretsuhin na kita. Yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. Ang High Tone, grabe naman. Zaldico hindi ako ang nagsabi. Si Karen Davila. Okay? Linawin natin, Zaldico Ang nagsabi si Karen Davila. Ano daw? Gaano daw kadami ang nakuha ng iyong kumpanya?
They're not the prime. They're not the masterminds of the corruption here, right? You've Hindi daw ang yung mga iniimbestigahan. Ito daw ang prime of corruption. Yun ang sinasabi ni Karen Davila. Si Karen Davila nagsabi. seen how the budget is made, kung saan sinisingit, ginagamit ang flood control. The president comes out with a list, so dediretsuhin na kita. Yung SunWest Incorporated had 79 projects. Grabe, SunWest Corporated, 79 ang nakuhang project. Tang inagarapalan talaga. Shit! Ay, nako! Di ba? Hindi po ako nagsabi. Ulitin ko, Zaldicot, yung mga abogado mong nakikinig. 79. Sabi ni Karen Davila, ang nakuha ng inyong firm. Sabi nito hindi ako. Na flood control, they were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. 10 billion. Grabe naman. Ang laki nun. Grabe. Balato naman dyan. Hindi ako nagsabi. Si Karen Davila, ha? Si Karen Davila, ha? Nililinaw ko lang, okay? Ang High Tone, 61 projects. 4.8 billion pesos. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. Yun, bakit daw hindi silang ipatawag? Ewan ko kung na-caught off guard itong congressman na ito. Pero andyan na, malinaw na. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. So, will you call them? Well, ang trigger po for the Tri-Committee to invite anyone, including legislators, including... No, will you call Zaldico? That's Nako, ayan na yun. Malinaw na. Wala nang sinasabi. Will you call Zaldico? Pambira ka, oo. Ang dami mo pang left and right na sinasabi. Ang linaw na dyan. Will you call Zaldico? Ay, nako. Ewan ko na lang. Kung meron pang mas lilinaw dyan. Ewan ko, tuloy. direct question. Yes, if he is named as a part of anomalous deals, then he will be asked. No, he is a founder. Sabi pa nito, nagpapalusot pa siya. Kung tatawagin, yes, if he is part of that deal. Pero nilinaw agad ni Karen Davila, hindi, sandali. Wala nang if. Founder siya mismo eh. Wala nang if. Founder siya. He is a part owner, SunWest and High Tone. Records show it. So will they be called? And Yes. you will call them. Yes, if they are named as part of anomalous transactions relating to infrastructure and flood control projects, then they will be asked. Napagano na ng buhok si Karen Davila. Mukhang napwisti siya. To sit before the Tri-Committee and explain themselves. But again, to be very clear, I've seen all of the other documents. I think Congressman Zaldico has already divested himself from SunWest. I mean, as of Representative 2019. Ridon, you and I know that everybody divests themselves. But that is just a matter of record. Ayan, kasi sinasabi, in fairness, papakita natin yung side ni Zaldico. Sabi daw nitong congressman na ito, nakita niya yung mga dokumento na wala na daw. Sa madaling salita, hindi na daw si Zaldico may-ari. Parang na-diverse na daw. Okay? Ang ina-argue naman ni Karen Davila, alam naman nating lukulukuhan lang niyang Divesting means nothing. Yang pag-divest na yan, lukulukuhan lang naman yan. Ayan, papakinggan natin Ito yung reason niya. I mean, As of Representative 2019. Ridon, you and I know that Na? everybody divests themselves. But that is just a matter of record. Divesting means nothing. Divesting means nothing. Wala daw yung, sabi niya, alam naman natin, wag na tayo maglokohan. Ang pagda-divest kuno, wala yan, hindi totoo yan. Yan ay kuro-kuro lang. So, wag na tayo magpalusot.
Hindi, tama nga naman sa tingin ko opinion ko lamang ito. Madali alam mo yon. Halimbawa, 'di ba? Sasabihin mo, hindi na ako 'yan, part. Pero meron nga tayong narinig. Hindi ako sure kung totoo ito Tanong natin sa mga taong bayan o kaya sa mga magagaling mag-research diyan. Ang sabi, maaari na diverse na 'yan, pero allegedly di umano na ang nakakuha din naman, ang may-ari na ngayon ay yung pamilya rin niya. Allegedly yan yung asawa din or di kaya yung anak. Allegedly. Yan ang sinasabi nung iba na yun din naman siya mismo wala na. Pero yung mga kamag-anak din daw niya ang nakakuha, di umano. Yan yung dapat kaya nga, dapat tama yung punto ni Karen Davila. Alam naman natin yung diverse medyo lokohan yan. So the better thing to do is to call them and explain to them and yung mismong kumpanya at i-ask kung sino ba ang presidente nito, sino ba ang mga opisyal nito. Kasi on record yan at least alam mo yun, may susumpa ang salay, mag-o-oath sila dyan At least tatanong, meron ba kayong kinaugnayan kay Zaldico? Meron ba sa isa sa kamag-anak ni Zaldico? Di ba? Ang may-ari pa nito. Yun naman kaya nga dapat, importante para marinig natin ang side ni Zaldico. Di ba? Yun You know that. Matanda na tayo. Alam natin yun. Kayo lang, ako bata pa. But again, to be very clear, this divestment is the particular requirement under the law. No? So, ibig sabihin, if he is actually, again, the trigger for the investigation, whoever it is, whether a legislator, contractor, high government official, if they are named in an anomalous deal, they will be asked to sit before Congress and explain themselves. Okay, because to focus on the contractors themselves would be, I would have to say, half the justice done. Because ang contractor, hindi naman lalakas ang loob ng contractor kung walang backer yan na congressman. Alam mo naman yun. Sino namang contractor gagawin? Alam mo naman yun, huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Yun ang sinasabi ni Karen Davila dito. Alam mo yun, huwag ka nang ka pa ng substandard na trabaho kung hindi siya hiningan. Diba? Kinailangan na niyang magbayad in advance. So now, the contractor has no choice. Well, again, these are assumptions that you are making at this point, Karen. No? We would want to be able to see it on a fact-to-fact basis, on a case-to-case basis. Ito po actual anomalies that are being seen with the flood control project. And again, in the hearing in the briefing yesterday, the DPWH actually said that to date, the 15 contractors named by the president, they have not seen yet, as of yet, anomalies relating to substandard projects, anomalies related to... And why do the investigation at all? Why waste the people's money and do it if you are not out for blood? It seems to me that, you're telling me... It seems to me na moro-moro na lang ginagawa ninyo. Di ba? Hindi kasi ang inaano dito, bakit nyo pa iniimbestigahan yan? Alam nyo naman, ang mga kasangkot di umano ay mga kasamahan ninyo. So, nonsense ang investigasyon ninyo. Walang problema, ba't ka pa mag-iimbestiga? Kailangan natin to do a step by step. This is not a witch hunt, Karen. I think we have to be able to explain to the people how the... Galit na rin siya, Napikon ka, sir, pikon. Nagagalit ka, easy ka lang.